Lahat ng awit sa mundo ay di kayang mailarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang mailarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang mailarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Diyos. Sa habang panahon,
and storm comes on my way, even when a flood comes every day, I look up to the heavens, to Jesus, Savior, King. I lift my hands to Him on solid ground. In the day when I'm lonely and afraid, I will lay all my troubles in His name. I look up to the heavens, to Jesus, Savior, King. I lift my hands to Him on solid ground. In your presence, tears and fears will all be gone. In your presence, I am brave to overcome. In your presence, joy and peace for sure will be restored. In your love, I've set my feet on solid ground. When I walk on deep and troubled waters, I will never fear, for you were there. You were always there to lift me, and when I call, you answer me. I lift my hands to you, my solid ground. In your presence, tears and fears will all be gone. In your presence, I am brave to overcome. In your presence, joy and peace for sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. I'm not alone, I'm not alone. In your hands I feel secure, I'm not alone. You comfort me, a warm embrace, my tower, my life, my strength. In your presence, tears and fears will all be gone. In your presence, I am brave to overcome. In your presence, joy and peace for sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. And your love have set my feet on solid ground. And your love have set my feet on solid ground. Blessed Sunday po sa ating lahat. This is the first Sunday of the month, bagong buwan ng Marso. At nakikita ko po sa inyong mukha, lahat kayo ay excited at nakangiti. Amen. Lahat ng masaya, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Sige po tayong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa ating pong mga naka-online, kung saan man po kayo naroon na panig ng mundo o saan man sa Pilipinas, Blessed Sunday po, welcome po kayo sa ating pong gawain.
Amen. Samahan po ninyo ako ngayon sa pagbukas ng ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 31. 1 Chronicles chapter 16 verse 23 to 31. Amen. Sabay-sabay na po natin itong basahin na may power at na may understanding. At patuloy po, ini-encourage po namin ang bawat isa na dalhin po natin ang ating mga physical Bibles. Amen. Ang lahat po na nandun na, magsabi po na malakas na Amen. Amen. Bakit po napakahina ng ating Amen? Every time na nag-i-Amen tayo, dapat may power. Yung naririnig hanggang langit. Minsan pa, lahat na nandun na, magsabi po ng malakas na Amen. Amen! Sinasabi po sa salita ng Panginoon sa 1 Chronicle chapter 16, verse 23, tayo pong lahat, basahin po natin ito ng malakas. Sing to the Lord, all the earth. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. 25, for great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Verse 27, splendor and majesty are before Him. Strength and joy are in His dwelling place. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. 29, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. The world is firmly established. It cannot be moved. And 31, let the heavens rejoice. Let earth be glad. Let them say among the nations, the Lord reigns. Ang Diyos po ang mapuri sa pinagbasa nating salita. Lahat po tayo ngayon ay yumuko. And let us just welcome the presence of God in this place. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na we are so much excited at may galak sa aming mga puso sa araw ng linggo na ito, O God. This is the first Sunday of March and we are so much excited, Panginoon, sa gagawin pa ninyong mga milagro, blessings, and answered prayers sa buwan na ito. Maraming salamat po sa nakaraang buwan ng February. Napakarami po naming natanggap na pagpapala, answered prayers, healing, and miracles, O God. Kaya nga po, Panginoon, nandito po kami ngayon, sama-sama muli nasasamba sa inyo, O God. We will praise you, we will glorify you, we will magnify your name, we will bless your name, O God, as we sing songs of praise and worship sa inyo. Lahat po na nandito ay magiging bahagi ng gawain na ito, O God. Itataas po namin ang aming mga kamay bilang pagsamba at pagsuko sa inyo. At sa aming pag-awit, Panginoon, bubuksan po namin ang aming mga bibig, O God. Gagamitin po namin ang aming mga paa. Sasayaw po kami bilang pagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. And we are also excited once again, O God, to hear your words, O Lord. Patuloy, Panginoon, mangusap po kayo sa amin. Bukas po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, O God, na makinig ng inyong salita. Because your words, O God, are buhay, Panginoon. Buhay, Panginoon, ang inyong salita. And this will transform us, O Jesus. Meron pong mangyayari sa aming gawain na ito. At marireceive po namin ang aming portion, O God. We want more and more of you, O Jesus, O God. Kaya nga po, tanggapin po ninyo ang aming pagsamba, ang aming pagpuri, O God. Ito po ang aming sama-samang dalangin. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Today we will sing about
our desire to stay in the presence of God, to dwell in the house of the Lord forever. If that's what you want, if that is your desire, let's give our best and once again give God a mighty clap of praise in this place. Hallelujah. We praise you, God. Thank you, Jesus. Compassion to share your great love. Show me your ways. I want to know you. Guide me in truth. My hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days I'll live for you, Lord. Establish my path. There's one thing I am, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. This is our heart's desire, O Lord, to stay close to you and to dwell in your house forever, O Lord God. And right now, as we continue to sing songs of worship, O Lord God, we will declare all the more that you are a wonderful, beautiful, and a glorious God. Hallelujah. Let's worship. Let's worship God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.
We glorify you, Lord. We thank you, Jesus, our beautiful Savior. Oh, hallelujah. Let's sing Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Sing Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars, all the heavens, all the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. Our
Sing it again. Here in your presence. Here in your presence. We are undone. Here in your presence. Heaven and earth become one. Here in your presence. All things are new. Here in your presence, everything was before. Now we sing, how wonderful, how wonderful, how beautiful. Name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, the name above every name, Jesus. Hallelujah. We exalt your name, O Jesus. We lift your name on high, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. Napakaganda pong sumamba sa ating Panginoon. At napakaganda ng ating mga inawit. Amen. Every time we sing songs to God, salamat po sa ating music team na nagli-lead sa atin. Pero may mga lyrics po sa ating likod or dito sa ating screen. No, and I encourage every time na we sing songs to God, namnaman po natin yung bawat letra or salita ng ating mga inaawit. Kanina sabi, in His presence, all things are new. Amen. Lahat tayo ay binago na ng Panginoon. At sa presensya ng Panginoon, there is peace, there is joy, and there is healing. And we just experienced that presence ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, tinatanggap na natin yung mga answered prayers, healing, hope, and peace sa buhay ng bawat isa. Amen. Sige po, isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. You deserve all the glory, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ko nga po, this is the first Sunday of the month. Sa lahat po ng mga may birthdays at nagse-celebrate na kanilang mga wedding anniversaries ngayong buwan ng Marso. God bless you po. Mamaya po ipagpapray po namin kayo. Amen. Happy birthday po. Sige po, lahat po tayo ngayon ay umikot and let us share the love of Jesus sa bawat isa. This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Can you hear all the angels were singing? This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Can you hear all the angels were singing? Pwede na po kayong maupo. Sa lahat po ng ating mga first-timers na sa unang pagkakataon po ay nakarating po kayo dito sa Christ in You. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Mahal po kayo ni Jesus. Mahal po namin kayo. Atin na pong ihanda ngayon ang ating mga tithes, ang ating mga offerings, ang ating mga pledges. At minsan pa po, samahan ninyo akong magpasalamat at manalangin sa Panginoon.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa nakaraang buwan ng February. Tunay nga po, hindi kayo nagkulang at kailanman hindi po kayo magkukulang sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga pagpapala, mga answered prayers, miracles na amin nang natanggap. Naniniwala po kami, mas bubuhos pa patuloy, Panginoon, ang inyong blessings, pagpapala, mga milagro sa buwan na ito at sa mga darating pang mga araw. Kaya ngayon pa lamang po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat na. At nagpapasalamat at ibibigay po namin sa inyo ang aming mga ikapu, ang aming mga pledges, ang aming mga offerings, O God. Patuloy din pong sinasama namin sa panalangin ang aming C127 Faith Project. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa taong ito, maitatayo na po ang aming sanctuary doon at sama-sama po kaming sasamba sa inyo doon sa lugar na iyon. I-bless po ninyo ang bawat kamay na magbibigay sa kanilang mga businesses, trabaho at sa mga students sa kanilang mga pag-aaral, O Jesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray and everybody will say, Amen and Amen. God bless you po. At para po sa ating mga announcements, last February 22 po ang ating Young Adults Fellowship or YAF. Meron po silang event, yung Startup Highlights. Meron po silang hinandang video. Susundan po yan ng ating Senior Citizens Fellowship sa March 8. Sabado po yan at alas 9 ng umaga dito sa CIY Main. Panoorin po natin ang mga videos na ito. May unang advice sa inyo, biblical sa Proverbs 15:22, maganda pong may mentors. Kasi kung ikaw lang mag-isa, tingnan nyo yung senaryo ha, magdidesisyon ako. Gusto ko red. Sasagot ka naman, di ba? Magandang idea mong yan, red. Walang kukontra, di ba? Si David po, alam naman yung kwento niya, no? Enough na isang sling para managumpay siya. Kami po, walang maraming alam kung anong binigay ng Lord sa amin ni Ma'am Arlene, yan lang ang ginagamit namin. Siyempre. Kayo, anong meron kayo? Ang Panginoon, binigyan tayo ng ability to produce wealth. Sabi po ng Bible, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Pag nag-start na kayo, you take the first step, mindset, focus, mag-decision ka na. Hindi ako aatras. Kasama ko ang Panginoon. Una ang Panginoon.
yung tiwala sa Diyos. Wala pong business plan na perfect. Wala ding business na sure ball. Pray, hindi natin ito mahihiwalay in creating and determining your vision. Ang Panginoon lang po ang magbibigay talaga ng guidance for you to determine ano yung vision ninyo. Huwag niyong gagawin mag-isang vision nang wala ang Panginoon. Now I hear my grandchildren. They ask me, do you know the Lord? I tell them in my weakness, He is my strength, so I'm never alone. Hallelujah. At sa ating pong mga iba pang mga announcements, ang ating pong Youth Radicals, meron silang bagong series na pinamagatang Shake Up the Ground. That is every Saturday at 3 o'clock p.m. dito po sa CIY Main. At sa nalalapit po nating 45th anniversary dito po sa ating CIY Mother Church, we are calling for volunteers, for marshals and ushers, di po, yung ushering team. Hanapin lang po natin si Sister Liberty De Soto, nandito po siya. At we are also in need of volunteers for medical team. Hanapin lang din po natin si Dr. Emma Junicio para po makapag-register tayo. At mamaya po, paglabas po natin, meron po tayong naka-reading booth doon para naman po sa ating Arise and Build t-shirt. Order po tayo doon sa labas. At meron pa pong isang video bilang paghahanda din po sa ating anniversary. Panoorin po natin ito. Before we laid a single stone, He was already moving. Before we dreamed, He had already spoken. 45 years ago, He called, and by His grace, we answered. We build not with stone or wood, but with faith, sacrifice, and love that seeks no reward. Because faith is not a monument, it is a movement. Because walls do not stand unless hands continue to build. Now, we are called, not just to remember, but to arise. Not just to witness, but to build. This April 20, 2025. Tuloy na tuloy po yung ating anniversary sa April 20. That's our 45th anniversary. It's a long journey na kailangan po nating parangalan ang Panginoon ng sama-sama doon po sa ating pong mismong lote. At para ho makita po ninyo, we are already starting the building project. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Meron na po tayong bakod po doon sa likuran at tinatayo na po yung foundation. Kaya po maganda sa April 20 ay sama-sama po nating makita kung ano na po yung pong natatapos po doon. At maganda po magkaroon tayo ng sama-sama pong fellowship. Dalhin po ninyo lahat ng mga kamag-anak po natin at yung po mga kaibigan natin. Pati po yung mga hindi po nakakarating sa gawain po ng Panginoon. Invite po natin sila and let us join together na ating parangalan ang Panginoon na nagkaloob po sa atin ng kanya pong katapatan for 45 years. Praise God. We just want to acknowledge today a brother from Alaska. Nandito po si Pastor Ron. Yes. Siya po ay visitor po natin today.
At siya po ngayon ay nagme-ministry in Cebu for 12 years. Am I right? Siya po ngayon ay narito. Kung gusto po nating maipanalangin after the service, you can stay. At gusto po niyang ipag-pray ang sino man pong gustong humihingi po ng panalangin. Sa ating pong pagpapatuloy, bago po tayo manalangin para po sa mensahe po ng Panginoon, we just want to pray for all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and anniversaries po ngayong pong month of March. Sino po ang mga nagbi-birthday ng March? Pakitas po ang kamay. Pastor Ron, your yesterday, all right. Pwede po bang tumayo? Ayan. Sige po, Tito Mer, hindi po kayo, tayo po kayo. Pakatignan po ninyo kung kanino po kayo magpapalibre mamayang lunch. Tayo po lahat. And may I request everyone to please come here in front. We will pray for you. At sa lahat po ng nagsiselebrate po ng anniversary ng month of March, every first Sunday of the month po ay pinagpipray po kayo. Dito po sa harapan. Dito po kayo. Yan. Father Ronald, one of our primary leaders. Ayan. Amen. You are 82 years old. Praise God. Ayan. Thank you, Jesus. Manalangin po tayo. Lord God, we thank you so much for blessing everyone na narito po sa harapan. Another year that you have added in their lives. We are declaring today that your goodness and your faithfulness will be upon them for the rest of their lives. Kami po ay nagtitiwala na itong dinagdag po ninyong taon, ito po ay magiging mabunga. It will be a very fruitful year na kung saan mararanasan po nila ang kamay ng aming Panginoon, pasasaganahin po ninyo ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Lalo po ninyong gagawing matibay ang kanilang pananampalataya at lalo silang lalalim sa kanila pong pananalangin, sa kanilang pagsamba, at sila pong lahat ay magkakaroon ng malakas na pananampalatayang gagamitin po nila para sa kanila pong buhay bilang isa pong Kristiyano. Sa kanila pong paglalakbay sa mundong ito, gawin niyo po silang pagpapala sa marami pong tao. Kaya nga, gawin niyo po silang alulod ng iyong pong biyaya, that every time na sila po ay nakikita, hayag ang kahabagan at pag-ibig ng Panginoon sa kanilang pong buhay. Lahat ng kanilang kahilingan, ikaw ang magkakalob nito. Ang pagpapala po ninyo ay mananatili, hindi lang po sa kanila, kundi sa kanilang buong sambahayan. At sa pananatili po namin sa pakikinig ng iyong salita, pagpalain niyo po na ang bawat isa ay makatanggap mula po sa inyo at wala kaming makakaligtaan sa lahat ng iyong inihanda para sa amin ngayon pong araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, po ang aming dalangin, ang lahat po magsabi ng Amen, Amen. God bless us all po. Pwede na po tayong maupo. Thank you, Jesus. Let's open our Bibles to the book of Hebrews, chapter 6. Isang verse lang po ang ating babasahin, pero ang ating pong titignan is from the last part of chapter 5 hanggang pong doon po sa chapter 6 ng book of Hebrews. Ang sabi po dito, therefore, living the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aral patungkol sa Panginoon at tayo magpatuloy sa mga aral para sa lalong paglago natin. Lahat ng gusto pa pong lumago, magtaas ng kamay. Kukunin po natin yung pong last part po ng verse, diyan po natin kukunin ang ating pong title ngayon pong umagang ito, Pressing on to Maturity. Why do we need to press on to maturity? Because in our theme, Arise and Build, ang unang dapat ma-build sa atin ay ang ating pong personal na buhay. Before we can build so many things, we need to build ourselves. Kailangan po mag-mature po tayo. Napakabilis po ng panahon. Di niyo po ba napansin, March na po ngayon. Tapos na po yung 2 months.
Dahil mabilis po ang panahon, dapat mabilis din po ang ating paglago. Mahirap po na napakabilis ng panahon, tapos po mabagal yung ating pong paglago. Kaya nga po, ginamit po ng Biblia yung pong word na press on, dahil po yung maturity ay hindi po madali. Ginamit po yung word na press on because press on means you put your effort and your energy into it. Exerting continuous physical force. You move in a direction by pushing to sweat it out. Hindi po yung maturity ay matutulog ka ngayon, bukas ay matured ka na. Hindi po siya overnight. Kailangan gamitan po natin ito ng puwersa, ng pong lakas. Kung gusto po nating mag-grow at mag-mature sa ating pong spiritual life, kailangan lalo kang magbasa ng Bible, lalo kang manalangin, dagdagan mo yung oras ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kailangan parati kang nasa gawain ng Lord. Lahat ng pampalago ng iyong spiritual life ay puntahan mo. Kailangan gamitan mo ng iyong lakas. Kahit po sa pagtatrabaho, sino po dito gusto po niyong mag-mature din po sa inyo pong pagtatrabaho? Magsabi ng malakas na amen. Kailangan maging masipag tayo sa ating pong trabaho. Hindi po pwede pong gusto nating lumago sa ating pong trabaho ay natutulog lang po sa bahay. Kailangan lalo tayong maging masipag. Yung pong mga nag-aaral na ating pong mga anak, if they want to mature and they want to grow in their studies, kailangan po maging masipag sila sa kanilang pong pag-aaral. Kahit po sa ating pong relationship, every time na ako po'y nagkakasal, ay parati ko pong binabanggit that marriage life is an energy. You need to put energy in your relationship with your spouse. You need to work out your relationship. Ang sabi po ng ilan, hindi po nag-work yung aming pong relasyon kasi hindi ka naman talaga nag-work. Kaya pala hindi nag-work ang relationship. Hindi mo siya ginamitan ng lakas na kung saan yung ating relasyon dapat po may pagtsatsaga, meron pong pag-aaruga, meron pong inaalalayan ng bawat isa, meron pong tulungan sa bawat isa. God's goal is not merely to save us, but to transform us, to grow us, and to fulfill His purpose in us. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. Gusto ng Lord na baguhin tayo at lalo tayong palaguin at mangyari yung layunin ng Panginoon kung bakit po tayo niligtas. Dito po sa pressing on to maturity, meron pong 3 bagay na dapat nating malaman patungkol po sa maturity. Una, the features of maturity. Ano po yung mukha ng maturity? How maturity looks like. The fruitfulness of maturity. Ang nagmamature pong Kristiyano, dapat nagbubunga siya. And number 3 is the future of maturity. Ano po yung ating matatanggap kapag tayo po ay nag-mature sa ating pong Christian life? Number 1 is the features of maturity. What maturity looks like. Ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 13 to 14. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Dito po ay makikita natin ang difference po ng isang sanggol pa sa pananampalataya at yung pong medyo matanda na sa pananampalataya. Kahit naman po physically, yung pong sanggol, hindi po pwedeng kumain po yan ng matigas. Unang-una po, gatas po talaga iyan. At yung pong sanggol, hindi po niya alam yung pong ikakapahamak niya. Siguro po kung maglalakad po yung ano po dito yung toddler, yung pong 1 to 2 years old, maglalakad po dyan. Di man po niya alam na meron pong hagdanan po doon na maaring mahulog po siya. Hindi po niya alam ang kanyang ikakapahamak. Pero kapag po matured na po
ang isa pong tao, alam po niya yung kanyang dadaanan kung ito po mahihirapan po siya o ito po magiging madali sa kanya. In our spiritual life, that's it. We know to distinguish what is right from wrong. Marunong tayong kumilala sa pagkakaiba ng mabuti at masama. A mature Christian has the ability to distinguish right from wrong. Makikita po yan sa kanya pong choices. Pangalawa, sa kanya pong communication. At pangatlo po, sa kanyang commitment. Una po, sa choices. Alam na alam mo yung pong matured na Kristiyano sa kanya pong pamimili. He is choosing obedience over convenience. Sa loob lang po ng bahay, alam na alam mo yung bata na matured. Kapag inutusan mo, madaling sumusunod. Pero yung pong hindi po matured na bata, nakasampung utos ka na, tulog pa. Alam niyo po ba kung ano ang dahilan? Nagtutulog-tulugan. Mahirap pong gisingin yung nagkukunwaring tulog. Mas madaling gisingin yung talagang natutulog. Sa oras pong ito, wag po kayong matutulog. Napaka-importante po na mas pipiliin natin yung obedience over convenience. Kasi po yung convenience, yung gusto mo yung madali, that is very convenient to you. Pero kapag matured ka, kahit medyo mahirap, pero dapat mong sundin, lalong-lalo na kapag kalooban ng Panginoon, yan po yung mga matured na Kristiyano. Pangalawa po is choosing faith over fear. Kapag malago na po tayo, mas malago na rin po yung faith natin compared po noon. Kasi nga po, lalo natin nakikilala ang ating Panginoon, yung pong takot natin, unti-unti po itong nawawala at mas umaangat yung ating pong pananampalataya. We are choosing forgiveness over bitterness. Bakit po? Kasi kapag tayo po ay malago sa ating pong Christian life, ay lalo tayo nagkakaroon ng understanding. Yung pong word na understanding, another word for understanding is insight. Is in plus the word sight. You can see what is inside the person. Example po ngayon, nakikita ko po si Tita Lita, tahimik siya, pero naiintindihan ko bakit tahimik siya, nauunawaan ko. Hindi mo lang siya nakikitang tahimik, kundi nauunawaan mo bakit tahimik siya. Pag nakita mo umiiyak yung isang kapatid, hindi mo lang siya nakikitang umiiyak, naiintindihan mo bakit umiiyak siya. Kaya you are more understanding. At kapag po you are understanding, mas pinipili mo yung tama. Kaya po, hindi ka madaling magkaroon ng sama ng loob sa sino man kasi naiintindihan mo siya. Sa mga may asawa, whenever we grow in our relationship, madali na tayong umunawa ng bawat isa. Kaya nababawasan po yung pong alitan, yung pong away. Marami na po tayong mga na-overlook sa mga situations po. We choose our battles. Hindi po lahat ay pinag-aawayan. Ulitin ko po, hindi po lahat ay pinag-aawayan. Kasi nga po, mas lumalago yung ating pangunawa. Mas madali tayong magpatawad kaysa magtanim ng galit. Bakit? Kasi nag-grow na po tayo sa maturity. We are choosing integrity over compromise. Ay, lalo na po sa panahon po ngayon. Panahon po ng kampanya. Marami po talaga ang mga nangangako. Ang tanong, nandoon po ba yung integridad? We thank God we have leaders. One example is Vico Soto. No? One example po of integrity. Napakabata po niya in leadership and yet we can see integrity in his life. Sana dumami pa po ang lahi niya. No po? At magkaroon tayo ng mga leaders that they are not compromising yung kanila pong buhay. Makalikom lang po ng pera kahit po gawin po ang lahat ng mali. Hindi lang po ito sa leadership in the government, but even in our work, in our business. Kung tayo po'y nakikipagtrabaho, huwag niyo pong hayaan na masira po, makompromiso yung ating pong buhay at masira po yung ating integridad. Ang nag-grow at nagmamature na Kristiyano, mas umaangat yung kanyang integridad over compromise. And another is choosing God's will over worldly desires. Kasi mas madali po
na ating piliin po yung worldly desires. Kasi nandyan lang yan at yan po ay nagbibigay kasi ng saya sa ating sarili. Pero yung kalooban ng Panginoon kapag yan ang pinili natin, ibig sabihin niya nagmamature tayo. Actually, kasama din po dito yung pamimili ng magiging asawa sa buhay. Alam mo yung matured, marunong siyang mamili na magiging asawa niya. Hindi po siya mamimili na kung sino-sino na lang na dumaan po sa buhay niya ay pipiliin niya. Dapat pinag-aaralan niya yung buhay ng tao at titignan niya kung siya talaga yung kalooban ng Panginoon. Yan po yung mga matured na mga namimili ng partners sa buhay niya. Your choices are very important to show your maturity. Another is your communication. A mature person thinks before speaking and considers the impact of their words. Ang isa pong matured na Kristiyano, bago po siya magsalita, ay pinag-iisipan muna yung kanyang sasabihin kung ito po ay makakatulong sa iba. Kung ito po ay may impact. Ito ba ay may dating? Maganda pa yung dating ng sasabihin ko o hindi? Hindi po siya mabilis magsalita. Mas nauuna muna po yung isip kaysa sa sinasabi. Amen po ba tayo doon? Kasi usually po, mabilis tayong magsalita. Natural daw po sa tao po yung unang magsalita. Kasi nung tayo po ipinanganak, una tayong nagsalita. Di ba? Nung pinalo po yung puwit natin ng doktor, una po talagang nagsasalita. Pero ngayon as we mature, before we speak, we think first. Ang sabi nga po dito, a mature person speaks less and listens more. Pwede po ba nating ilakas po yon? 1, 2, 3. A mature person speaks less and listens more. Alam niyo po ba ang sabi ng James 1:19? Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Alisto sa pagkikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi kaagad nagagalit. Bakit hindi kaagad nagagalit? Kasi po, kapag ikaw ay nakinig muna, bago ka nagsalita, sigurado, hindi ka kaagad magagalit. Example, umuwi yung asawa mo late. Tinatawagan mo, hindi pa siya sumasagot. Kaya pag uwi niya, pagbukas ng pintuan mo, ayun na, galit ka na. Tapos biglang nagsalita yung asawa mo. Alam mo, nasiraan ako ng sasakyan. Kung saan nasira yung sasakyan, ang lakas-lakas pa naman ng ulan. Buti dito, hindi umuulan. Tapos na-low-bat pa ako, kaya hindi mo ako siguro matawagan. Kaya nagtagal ako ng ganito, wala mang tumulong sa akin. At ikaw ay kawawa ka naman. Sorry, nauna na yung galit mo bago ka nagpasorry. Kasi naunang nagsalita, hindi muna nakinig. Kapag nauna kang nakinig, yung galit mo medyo mawawala. Pagkatapos magsalita ka, hindi ka nagalit. Pakiharap sa kanan, pakisabi sa kanya, makinig ka muna. Amen ba tayo doon? Doon tayo nagkakaroon ng problema. Mabilis tayong magsalita, hindi mo na inuunawa yung sitwasyon. Kaya this 2025, marami na po talagang hindi magagalit. Hallelujah. Bakit? Kasi mas marami ang makikinig muna
bago magsalita. These are the matured Christians. They know how to listen well before they speak, and they are very slow to be angry. Another, binanggit dito, a mature person avoids harsh, hurtful words, instead uplifts others. Yan. Hindi daw sila nagsasalita ng mga masasakit na salita, kundi yung mga salita nila yung nakakalakas. Alam niyo po ang sabi ng Colossians chapter 4 verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Lahat ng nagluluto, magtaas ng kamay. Bakit tayo naglalagay ng asin sa ating niluluto? Sarap. It enhances the taste of the food. Kahit lang po, meron din pala yung kape, lagyan mo ng konting asin, sumasarap. Yung singkamas, pag linagyan mo ng asin, masarap. Kapag pinirito mo yung tilapia, lagyan mo ng asin, masarap. Yung seasoned with salt, ibig sabihin yan, na kapag nagsalita ka, masarap pakinggan. It enhances the communication. That's the meaning of seasoned with salt. Na kapag ikaw ang magsalita, may lasa. Masarap pakinggan. Hindi nasasaktan yung tao, lumalakas yung tao. Nabibigyan siya ng pag-asa. Yan ang mga matured na Kristiyano. Ano pa sabi dito? A mature person speaks the truth in love. Kapag sinasabi yung totoo, may pag-ibig. Ang sabi po ng Ephesians 4:15, instead we speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Hallelujah. Bakit po speaking the truth in love? Kasi po masakit ang katotohanan. Kayo po ba'y napagsabihan na ng totoo? Masakit po ba? Ay, lalo na kapag po meron pong nagpipreach po dito, tapos po yung kanyang sinabi talagang eksaktong-eksakto doon sa ginawa nating mali. Tinama tayo. Aray, sakit nun. Sakit. Kaya yun po ay sinabi, may kalakip na pagmamahal. Ang mga magulang po, kapag po sila, tinatama nila yung mga anak nila, ibig sabihin yan, minamahal sila. Kaya wag po kayong magagalit, mga bata. Every time na kayo'y pinagsasabihan ng totoo, wag tayong magagalit. Ibig sabihin yan, mahal tayo ng ating mga magulang. Nakakalungkot, gumagawa ka na ng mali, sabihin na magulang, sige lang, okay lang yan. Magpakalayo ka pa. Sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Tama lang yan. Wala akong magulang na ganon. Ang magulang, pag nakikita niyang lumilihis ang kanyang anak at gumagawa ng masama, sasabihin niya kung anong totoo kasi may kalakip na pagmamahal. Kaya lang po, tayo po na mga nagsasabi ng katotohanan, dapat ramdam naman yung pagmamahal. Mahirap naman na sabihin mo, alam mo, mahal kita kaya sinasabi ko to. Ay, hindi po siya naniniwala pag gano'n. Kasi yung tono lang po ng boses natin ay galit po tayo. Dapat marunong tayong magsabi ng totoo na ramdam ang pag-ibig. Nandyan pa po ba kayo? Ano po yung una? Our choices,
Our communication, letter C, is our commitment. A mature believer understands that commitment is not based on convenience, but on conviction. True maturity is revealed not in times of ease, but in times of testing. Ang ganda po sa Tagalog, ang isang ganap na mananampalataya ay nakakaunawa na ang katapatan ay hindi nakasalalay sa kaginhawaan, kundi sa paninindigan. Ang tunay na pagiging ganap sa pananampalataya ay hindi nasusukat sa panahon ng ginhawa, kundi sa panahon ng pagsubok. Ay, lalong-lalo na po sa mag-asawa. Mula nang ako po ay 24 years old po, nagkakasal na po ako. 57 na po ako ngayon. Ganun na po katagal. Ang dami ko na pong narinig na mga sumpa, yung pong mga pangako sa kasal. Sa panahon pa naman po natin ngayon, grabe yung mga kasal po ngayon. Umaabot po ng 1,800,000. Meron pa pong mga 1.5 million na kasal. At kapag po mga ngako na po, yung pong mag-asawa, naka-video pa yan. Meron pa pong SDE, same day edit. At kapag po nangangako yung lalaki, umiiyak naman po yung babae. At yung po mga kaibigan, woo! Papalakpak pa po sila. Diba ganun? Ipapalapas pa po yan sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. At maraming nanonood, 1 million views. Ganda. After 5 years, after 10 years, after 15 years, masaya pa rin ba kayo? Worth ba yung 1.5 million na ginastos natin? O after 5 years, gusto nyong maghiwalay? Sana binigay na lang natin sa church yung 1.5 million kung maghihiwalay lang pala tayo. My friends, sa panahon ng ginhawa, okay yung commitment. Pero sa panahon ng pagsubok, may paninindigan ba tayo? Mahal mo pa rin ba ang iyong asawa? Nung una mo siyang nakita, 24 ang kanyang waistline. Pero ngayon, 42 na. Mahal mo pa rin ba siya? Every time na nakikita ko po yung aking asawa, parati ko sinasabi sa kanya, alam mo, kapag meron pa akong nakitang maganda sa'yo, babarilin ko. Sabi ko. Isang binibiro ko siya. Pero that's true in my heart, na siya po ang maganda pa rin sa akin. Sa akin po yun. Dapat kayo po na mga may asawa, yung pong asawa niyo ang pinakamaganda sa buhay niyo. Kahit wala na po siyang ngipin. Siya pa rin po yung pinaka-pogi kahit wala na siyang buhok. Dapat ganun tayo, may paninindigan tayo. Yung mga sinabi natin nung tayo'y nangako, noong kasal, same yan. Pangako mo yan. Habang ikaw ay nabubuhay, lalo na kapag sinusubok kayo. Kaya ako po, saludo ako sa mga ang tatagal na po ng kanila pong samahan bila pong mag-asawa. Kanina pong umaga, 6:30, ang nagtaas po ng kamay na pinakamatagal, yung 51 years. Sina Daddy Ned at Mommy Baby. Up to this time, nagmamahalan sila. At hindi po simple yung kanila pong kondisyon. Si Daddy Ned po, di ba, medyo mahina po yung likod po niya. Tapos po, ang kanya pong asawa, si Mama Baby po, ay mahina naman po yung mata niya. Yun po ang kanilang kondisyon. But up to this time, nagmamahalan po sila. May times po sila lang pong dalawa sa bahay. Bakit? Ang tawag dyan, paninindigan. Kaya kapag nakikita mo sila, ikaw na bago pa lang sa iyong relasyon sa iyong asawa, lumalakas ang loob mo
Kung sila'y nagpapatuloy, magpapatuloy din ako. Yung aking pong kapatid, si Ate Juliet, na-stroke po ang kanya pong asawa. At hindi na po nakapagtrabaho ang asawa niya. Siya na lang po ang nagtatrabaho at that time. 3 po yung mga anak po nila sa college. Pag magtatrabaho pa naman po yung kapatid ko, aalis po ng alas 10 ng umaga, makakauwi na po siya dito po sa San Fernando po ng alas 12 ng gabi kasi po Manila yung trabaho niya. Hindi po niya maiwanan yung trabaho niya doon kasi maganda po yung kanyang trabaho doon. Para po matulungan po niya ang kanya pong pamilya. Pag uwi po niya sa bahay, maglalaba pa po yan. At aalagaan po niya ang na-stroke na asawa niya. Yung kanya pong mga anak, tapos na po lahat sa pag-aaral. Nagtatrabaho na po yung dalawa. Hanggang ngayon makikita mo yung aking kapatid na inaalagaan pa rin yung asawa po niya. Hindi na po nakapagtrabaho. And yet kapag makikita mo yung, kapag pupuntahan ko po sila, pag makita mo yung kapatid ko, nakangiti pa rin. Anong tawag doon? Paninindigan. Nagkasakit po yung isang kapatid ko, si Ate Marlene. Alam niyo po kung sino ang unang nag-aalaga maliban po sa asawa po ng aking pong kapatid na si Kuya Jim. Nandito ba si Kuya Jim? Si Kuya Jim, saludo rin ako kay Kuya Jim. Paninindigan yung bubuhatin po niya. Yung aking pong kapatid. Every time na tinitignan, mabigat po yung kapatid ko. Pinubuhat po niya yan. Tapos po, darating naman po yung isang kapatid ko, si Ate Juliet, na mas marami po siyang alam. Tutulong po siya. Every time na nakikita ko po yung ganon, ang tawag po dyan, paninindigan. Yung wala ka na kubisan nakukuha doon sa tao na minamahal mo, pero ikaw patuloy pa rin nagbibigay. Sometimes they cannot do the responsibility as a spouse or a member of the family. Ikaw na lang parating tumutulong, kuminsan wala na silang bahaging maibibigay. And yet, dahil sa pagsubok na yon, naninindigan ka pa rin na ipagpapatuloy mo ang relasyon, you are a matured Christian. At saludo ako sa buhay mo. Hindi lang po yan sa relasyon, pati po sa paglilingkod sa Panginoon. Sa umpisa ng paglilingkod, magaan. Pero kapag sinusubok ka na, kumusta na? Kami po, nag-start po kaming kabataan. Single po ako nung ako po ay nag-full-time sa ministry. Pero nung nag-asawa na po ako, hindi po naging magaan yung situation. Doon po kami sinubok na mag-asawa. Pero up to this time, we thank God, by His grace, naninindigan pa rin na ipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Umabot po tayo ng 45 years. This is a long journey. Saludo po ako sa mga leaders po natin. Hindi po sila sumuko na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang Christ in You family dahil sa paninindigan ng mga leaders po natin. Thank you, Jesus. Nung minsan po, nagmi-meeting po kami at nag-uusap-usap po kami mga pastors. At nagkaroon po kami ng another level of commitment na habang kami po'y nabubuhay, ipagpapatuloy ang paglilingkod at walang iwanan sa gawain ng Panginoon. Ako po'y naninibago sa katahimikan po ninyo. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. Masaya po ba kayo? 45 years na ang Christ in Your family. And up to this time, nagpapatuloy po tayo. Dumating ang lahar ng 1991, 1995. Dumating po yung pandemic. Ang dami po mga dumating na mga pagsubok. Tuloy-tuloy ang gawain ng Lord. Lalo po tayong lumago. Naalala ko po noon si Bishop Hong
noong pong nagkaroon po ng lahar. Minsan, magkikita po kami sa daan. Mukha po kaming lahar. Alam niyo yun, yung itim na itim po tayo noon, no? Tapos, magkikita kami, buhay ka pa ba? Kumakain ka pa ba? Sabi po sa amin. Yes, Pastor. Hindi po kami pinabayaan ng Panginoon na kahit po nagkaroon ng lahar, nandito pa rin po tayo para paglingkuran ang Diyos na buhay na hindi po tayo kinakalimutan. Thank you, Jesus. Commitment. Pangalawa po na gusto ko pong i-emphasize is the fruitfulness of maturity. Kapag nagmamature ka, ay may bunga ka. Para maintindihan po natin ito, medyo ang verse na babasahin ko po ay hindi po naiintindihan ng iba. Ito po mga verses, pero ipapaliwanag po natin. Hebrews chapter 6, starting verse 4, sapagkat papaano pang panunumbalikan upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati, naliwanagan na sila. Tignan niyo po yung mga salitang ito. Naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Para maintindihan po natin ang mga verses na ito po ay hahatiin po natin sa tatlo. Ito po yung serious warning. Gising pa po ba kayo? Una, yung pong privileges we receive. Meron tayong tinanggap na pribileyo. Pangalawa, yung pong peril of falling away. Ano po yung panganib ng pagtalikod? And the picture of the land, yung pong larawan ng mga lupa. Una is the privileges we receive. Ang sabi po dito, minsan ay naliwanagan. Sino po sa inyo naliwanagan na ng salita ng Panginoon? Number 2, nakatikim ng kaloob mula sa langit. Kaya kapag po gawain ng Lord, nasasabing, ang sarap ng gawain ng Panginoon. Meron tayong natikim, natikman, na kaloob mula sa langit, naging bahagi ng Espiritu Santo, yung pong mga blessing ng Holy Spirit, yung kanyang pagpupuspos, yung kanyang mga gifts na binibigay po sa atin na nakabahagi tayo, nakatikim ng mabuting salita ng Diyos at kapangyarihan ng darating na panahon. Lahat ng ito ay natanggap natin. Amen. Ngayon, dito po sa letter B, meron pong peril of falling away. Ano po ang mangyayari sa mga tumalikod? Kung sila'y mahulog, ang ibig sabihin, sinasadya nilang talikuran si Kristo matapos maranasan ang lahat ng biyayang ito. Muling ipako sa krus ang anak ng Diyos. Ang kanilang pagtalikod ay parang muling pagpapahiya kay Kristo. At inilalantad siya sa kahihiyan. Ang sino mang tumalikod ay parang sinasabing walang halaga ang sakripisyo ni Kristo. Ang sabi po ng verse 6, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ako po'y may tanong, yung po bang mga binanggit, mga totoong Kristiyano yon? Yung nakalasap, yung pong naliwanagan, yung tumanggap ng magandang balita, natikman ang kaloob ng Holy Spirit. Mga Kristiyano po ba yon? Magtaas ng kamay, nagsasabi mga Kristiyano yon.
Sinong nagsasabing hindi Kristiyano yon, Pastor? O saan po kayo? Para po maging maliwanag, tignan natin yung letter C. Okay? Picture of the land. Ang sabi po dito, verse 7 and verse 8, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib na sumpain ng Diyos at tutupukin sa apoy. Kailangan ko po ng dalawang lalaki po dito. Tapos na to. Iba naman. Alin po yan? Ayan. Brother Gino, at saka po si Brother Jonathan. Halip po kayo, Jonathan. Palakpakan natin yung dalawang magiting na lalaki po dito. Halip po kayo, Brother Jonathan. Sabi dito, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap na masaganang ulan, ay sinisibulan ng halaman. Meron pong dalawang klase ng lupa. Makinig kayo. Ito pong lupa, number 1, lupa number 2. Pareho po silang lupa. Yung pong lupa ay kumakatawan sa tao. Parehong lupa, tatanggap po yan ng ulan at ng araw mula sa Diyos. Para po ang lupa magbunga. Tama? So tatanggap po si lupa number 1 ng ulan at ng araw. Tatanggap po si lupa number 2 ng ulan at araw. Kaya lang po yung lupa number 1, tumanggap po siya ng araw at tumanggap ng ulan, kaya lang ang tumubo sa kanya, tinik. Tinik. Gusto niyo po bang tumubo sa lupa niyo, tinik? Ayaw. Pero ito, tumanggap din po siya ng ulan at araw, pero ang tumubo sa kanya, halaman na mapapakinabangan ng magsasaka, masaganang ani. Sino po sa inyo gusto nyong tumubo sa lupa ninyo, masaganang ani? Pareho po ba silang tumanggap? Yes. Pero iba ang bunga. Ganoon po yun. Paggawain ng Lord, pareho po tayong tumatanggap. Nalasap natin yung pong kaloob ng Holy Spirit. Naliwanagan tayo ng salita ng Panginoon. Tumanggap tayo mula sa Panginoon. Kaya lang pag-uwi natin ang tanong, nagbunga ba yung mga tinanggap natin? Kung minsan, pag-uwi natin, inaway mo yung asawa mo. Sabi ng asawa mo, ka-attend lang natin, inaaway mo ako. 20 years mo nang ginagawa yan, ka manata, totoong born again. Ayun. Nasa gawain ng Panginoon, tumatanggap, nagtataas pa ng kamay, pero pag-uwi, walang bunga. Ano yung bunga? Tinik. Kaya parating natitinik yung asawa. Natitinik yung anak. Natitinik yung boss. Buti na lang yung katabi mo, may bunga. Kasi totoo siyang Kristiyano. Saan po tayo sa dalawa? Dito na may tinik? O dito sa mabungang halaman? Pareho ba silang tumanggap? Yung katabi mo, tumatanggap ba ngayon? Kumusta kaya siya mamaya? Pag-uwi kaya niya may bunga, yung tinanggap niya. De nga liwa, kaya pamusakin, may papatena la. O kaya kalwal pamuketa. Wala namang ganyan sa Christ in your family. Why? Ito po yung maturity. The fruitfulness of maturity.
Kaya, the falling away is not about losing salvation, but revealing that they never had it in the first place. Kaya pala sila tumalikod, hindi naman yung nawala yung kaligtasan nila. Ang totoo, ito po ay revelation na hindi talaga sila ligtas. Kasi walang bunga. Tayo po na totoong Kristiyano, hindi po nawawala ang ating kaligtasan. Kaya lang, dapat mapatunayan na tayo po'y totoong ligtas, may bunga yung buhay natin. Maraming salamat po sa mga kapatid natin. Because a genuine Christian bears good fruit. Ang totoong Kristiyano ay nagbubunga ng mabuting bunga. Ang sabi po ng Matthew 7:16-20, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Makakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan? O ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ngayon, kung nagbubunga tayo bilang isang Kristiyano, dapat naman mga kapatid, ang mature Christian, dapat more fruitful siya. Kung nung bago tayong Kristiyano, may bunga na tayo, ngayong matagal na tayong Kristiyano, dapat mas mabunga tayo. There must be more fruitfulness in our lives. Ang sabi nga po ni Rick Warren, spiritual growth always results in greater service and fruitfulness. If you are not serving, you are not growing. Whenever you grow, maghahanap at maghahanap ka ng ipaglilingkod mo sa Panginoon. What is my part in the body of Christ? Kahit hindi ka tumatayo dito, gagawa ka ng paraan, gagamitin mo yung business mo. Kasi yun ang kaloob ng Lord sa'yo. Lumalago ka sa business mo, gusto mong ipagamit yung pera mo sa gawain ng Lord. Praise God for your life. Yung mga iba naman, yung mga tumatayo dito, hindi man ganoon kalaki yung kinikita nila, pero nagkakalob pa rin sila at binibigay nila yung kanilang talento, yung kanilang kakayanan sa gawain ng Lord. May kanya-kanya po tayong bahagi. Ang importante, nag-grow tayo in serving God because we are growing in maturity. This is the last, the future of maturity. Titignan natin ang Hebrews chapter 6, verse 9 and the following verses. Gising pa po ba kayo? Ngunit, mga minamahal, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, nakatitiyak kami na higit na mabubuting bagay patungkol sa inyo at sa mga bagay na nauukol sa kaligtasan, ang Diyos ay makatarungan at hindi niya kalilimutan ang inyong mga gawa at pagpapagal sa pag-ibig na inyong ipinapakita sa kanyang pangalan. Kaya kayo na naglilingkod ay patuloy na naglilingkod sa mga banal. Verse 11, ninanais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding pagsusumikap patungo sa lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa wakas. Hindi namin nais na kayo ay maging tamad, kundi inyong tularan sila na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga ay magmamana ng ipinangako ng Diyos. Pakisabi sa katabi, may mana ka. Wow! Yan po yung ating future. Ano yung future natin? May mamanahin tayo mula sa Panginoon. At ang ginawa pong example dito sa Hebrews ay si Abraham. Ang sabi ng 13, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan.
Paano po manunumpa? Di po ba nanunumpa ka sa mas mataas sa'yo? Nanunumpa po ako. Kaya lang po ang Diyos, kanino po siya manunumpa? Wala pong mas mataas sa Kanya. Alam niyo po kung kanino nanumpa ang Panginoon? Sa Kanyang sarili. Bakit po nanunumpa ang tao? Para Kanyang sabihin, yung pangako ko, gagawin ko. It is both a promise and an oath. Kaya po meron po tinatawag na oath-taking. Yung pong mananalo po sa halalan, mag-oath-taking yan. At sasabihin nila, lahat ng mga pinangako nila, noon sila po'y nangungumpanya, sasabihin nila, lahat ng pinangako ko po noon, tutuparin ko. Tanong, tinutupad ba nila? Kayo na pong sasagot po doon. Pero si Lord, kapag nangako siya, tutuparin niya. It is with an oath. At ang sabi dito, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Bakit niya natanggap? Kasi nagtiyaga siyang naghintay. Hindi po madali yung naghihintay. 75 years old po si Abraham. Maganda pa yung lakad niya. Kaya lang habang tumatagal, nag-iiba na yung lakad niya. Umabot siya ng 100 years old. Paano po naglalakad ang 100 years old compared po sa 75 years old? Si Mami Norma nga, 90 pa lang, iba na yung lakad niya ngayon. Pero si Abraham, humihina man yung tuhod niya, lumalakas ang pananampalataya niya. Pakisabi yan sa katabi, sige po, sa kanan. Kahit humihina ang tuhod mo, dapat lumalakas pananampalataya mo. Yun ang nangyari kay Abraham. Habang pahina ng pahina ang kanyang katawan, palakas ng palakas, pamature naman ng pamature ang kanyang pananampalataya. Kaya natanggap niya yung pangako sa kanya. Sinong gustong tumanggap? Sino hanggang ngayon naghihintay pa rin? Magpatuloy ka, kapatid, sapagkat yung ipinangako ng Panginoon, tutuparin niya. Sabi po ng verse 17 and 18, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako, the promise, at ang kanyang sumpa, the oath. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga, hallelujah, ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Kaya mamayang gabi, masarap ang tulog natin. Kasi ang Panginoon, yung mga pangako niya, tutuparin niya. Hindi na magugulo yung utak mo. Hindi ka na mai-stress. Masarap ang tulog mo sa kalinga ng Panginoon. Anyapin po ding mag-grow a Kristiyano, lalo na pang lalago, pong sasanting. Kasi alalang stress, uning baluda, ing pangako ng Lord, gawa na. Isipin niyo po yun. Nangako ang Lord, nanumpa pa. Lahat ng mga pangako ko, gagawin ko. In my conclusion, the benefits of pressing toward maturity. Number one is discernment. We gain the ability to distinguish right from wrong. Number two is development.
our lives become more fruitful and productive. And number 3 is destiny. We become heirs of what has been promised to us. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Habang pong inihahanda po yung Holy Communion, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank God for this kind of life na ibinigay sa atin. Dahil sa kanyang sukdulang biyaya, tumanggap tayo ng kaligtasan. Ang ganda po nung awit, sukdulang biyaya. Walang mataas na uri ng biyaya compared sa biyaya ng Panginoon. Niyakap tayo, inibig tayo, minahal tayo ng Panginoon. At hindi lang po nanatili doon, pinapalago tayo ng Panginoon. At pinagkakalob sa atin yung ating pangangailangan araw-araw para lalo tayong gamitin po niya at maging makabuluhan ang buhay natin sa mundo pong ito. Awitin po natin ito ng may pasasalamat at kukuha po tayo ng isa pong tinapay at isa pong kopa. Mamaya sabay-sabay po tayong kakain at iinom. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Oh, yes, God. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan,
Tinanggap ko ang aral mula sa Panginoon at akin namang ibinabahagi sa inyo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoon siya'y dumampot ng tinapay, at matapos magpasalamat, ito ay kanyang hinati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na ibinabahagi sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kinuha ang saro ng Panginoon, at matapos magpasalamat ay sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo ay kumakain ng tinapay at umiinom mula sa kopa, ay inyong ipinapahayag ang aking kamatayan, ang aking pagkabuhay na muli, at ang aking pagbabalik. Tayo pong lahat ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, napakabuti po ninyo, na hindi lang po kaligtasan ang iyong binigay po sa amin, kundi kami po'y araw-araw na inyong pong binabago. At binibigyan kami ng karapatan na magtagumpay sapagkat ang kapangyarihan ng iyong dugo na iyong ginagawad sa amin hanggang ngayon ay aming nararanasan. Kaya nagiging matagumpay po kami. Salamat din po sa kagalingan sa amin po mga lupang katawan sapagkat sa latay ng Panginoong Hesus kami po ay nagsigaling na. Lahat ng benepisyo ng kamatayan ng aming Panginoon ay aming pong inaangkin sa oras pong ito. Kaya buong puso na ikaw ay aming pinaparangalan at pinapasalamatan. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Ang lahat po magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay kumain. Tayo pong lahat ay uminom. Taas po natin ating mga kamay. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa lahat ng aming tinanggap. Dalangin namin magbunga ito sa buhay po namin. Makita po yung bunga ng kaligtasan. Ikaw po ang puno, kami po ang sanga. At salamat po sa pagkadugtong ng aming pong buhay sa inyo. Nagagawa namin ang lahat sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nagpapalakas po sa amin. O God, sa amin pong pansamantalang pag-alis, pag-iwaywalay, manatili ang iyong kahabagan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, at ang iyong kagalakan na nagbibigay ng lakas sa amin ngayon at magpakailanman. To God, who is able to do exceedingly abundantly beyond what we ask or ever think, according to the power that works within us, to Him all glory, honor, and praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Lahat po ng gustong magpa-pray, may iwan po kayo. Nandito po si Brother Ron to pray for us. God bless us all po.